Sino ang dapat managot sa paglubog? Ang isang matiwasay na biyahe ay nauwi sa malalim na trahedya nang lumubog ang isang Roro ferry sa Isabela City. Magtataho versus magtataho. Kinilalang legendary magtataho sa Navotas patay matapos pagsasaksakin ng kapwa niya magtataho. Tagumpay ang karera. Successful makeup artist na si Jury Vicencio ibabahagi kung paano unti-unting naging matagumpay ang kanyang karera. Chinese New Year 2026! Binondo, handa na sa dagsa ng tao para sa darating na Chinese New Year. Totoo, alerto, at saan man sa mundo ay maaasahan niyo. Ito ang Students TV, hatid ay dekalidad na serbisyo para sa publiko. Sino ang dapat managot? Ayan ang katanungan ng publiko matapos ang kalunos-lunos na paglubog ng Roro Ferry MV Trisha Kirsting 3 noong nagdaang Enero 26, 2026 sa Basilan, Isabela, na nagdulot ng pinsala, pagkasawi at pagkawala ng ilang mga pasahero. Para sa detalyadong balita, narito ang ulat ni Nico Aquino. Balok Isang roll-on roll-off Roro ferry ang lumabog sa Basilan, Isabela City noong Enero 26, 2026 na nagdulot ng pangamba at pagkasawi sa ilang mga pasahero. Ayon sa Philippine Coast Guard or PCG, ang barko ay patungo sa karating lalawigan nang makaranas ng aberya sa gitna ng paglalayag. Dahil dito, mabilis na pumasok ang tubig hanggang sa tuluyan lumabog ang barko. Agad namang rumusponde ang Coast Guard kasama ang lokal na pamahalaan at mga mangisda sa lugar upang iligtas ang mga pasahero at crew ng barko na agad ring isinugod sa ospital. Tuloy pa rin ang search and rescue operation para sa mga naiulat na nawawala habang kinukumpirma ng mga otoridad ang buong bilang ng mga sakay nito. Nagsagawa na ng investigasyon ang Maritime Industry Authority o Marina upang matukoy ang sanhi ng insidente, kabilang ang kondisyon ng barko at lagay ng panahon noong mangyari ang paglubog. Tuloy na nananawagan ang mga otoridad sa publiko na manatiling kalmado at hintayin ang opisyal na anunsyo kaugnay sa insidente. Ito ang 24/7 News mula-ulat para sa lahat. Ako si Nico Aquino mula sa Student Signal, boses ng kabataan para sa mamamayan. Duguan, nakahandusay at wala ng buhay. Ito ang kalunos-lunos na sinapit ng isang magtataho sa Tanza 1 Navotas City matapos itong pagsasaksakin ng kanyang kapwa magtataho. Ang dahilan umano ay ang agawan sa ruta. Narito ang buong detalye ng ulat ni Ryan Ross. Tumigil ang dating masiglang hakbang sa kalsada. Nawala ang tamis ng saya at napalitan ng luha at hangad na makamit ang hustisya. Yan ang kinahinatnan ng isang magtataho matapos maiwang nakahandusay at duguan sa Tanza 1 Navotas City noong February 7, 2026. Natagpuan sa Champaca Street ang wala ng buhay na katawan ng magtataho na tinatawag nila na Tatay Danny. Dito nangyari sa aking kinakatayuan ang aktwal na pangyayari ng krimen. Matagal na umanong kilala si Tatay Danny bilang magtataho sa lugar at sinusuportahan siya ng mga kabataan sa kanyang paninda. Dahil dito, kilala siya ng marami bilang isang legendary magtataho sa lugar. Ayon sa eksklusibong panayam ni A.J. Senson, isa sa mga nakakita sa wala ng buhay na katawan ni Tatay Danny.
Naganap ang pananaksak bandang alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Batay sa salaysay ng iba pang saksi, isang kapwa magtataho sa lugar ang itinuturong responsable sa insidente. Dagdag pa ni AJ, posibleng naging ugat ng pananaksak ay ang matagal ng alitan sa rutang dinadaanan ng biktima. Batay rin ito sa mga impormasyong kanyang narinig mula sa iba pang nakasaksi ng pangyayari. Noong ibinahagi ni AJ sa kanyang social media ang insidente, nagbigay ng iba't ibang reaksyon at paniyam ang mga suki at residente na nakakilala kay Tatay Danny. Ibinahagi rin ni AJ sa kanyang social media ang panawagan ng anak ni Tatay Danny para sa tulong na kailangan sa autopsy ng biktima. Ang suspect ay nahaharap sa kasong homicide. Ayon rin sa Barangay Tansa 1 ng Boto City, sa ulit ng balita noong February 7, 2026, ay nagpatuloy ang investigasyon kaugnay sa insidente ng pananaksak. Sinabi rin na wala ng buhay si Tatay Danny nang dalhin sa Tondo Hospital. Sinubukan na rin ng mga pulis na makipag-ugnayan sa pamilya ng itinuturo ng suspect, ngunit wala raw mga ito sa kanilang bahay sa panahong iyon. Sa kasalukuyan, hindi pa rin nadadakip ang suspect sa pananaksak. Ito ang investigatibo, hudyat ulat para sa lahat. Ako si Ryan Rosco mula sa Student Signal, Boses ng Kabataan para sa mamayan. Makukulay na kolorete at bihasang kamay na may kasamang dedikasyon ang puhunan ng isang successful makeup artist sa Navotas City na nagmamay-ari ng J2 Power na si Jury Vicencio Yoson. Kung paano naging matagumpay ang kanyang karera, narito ang chikat ganap ni Darius Tobiano. Sa likod na makukulay na kolorete ay may isang kamay na mula sa isang tao na puno ng dedikasyon, pangarap at inspirasyon. Narito ang kwento ni Jury Vicencio Yoson o mas kilala bilang J2 Power mula sa Navotas City. Isang makeup artist na hindi lang naglalagay palamuti sa muka kundi nagbibigay kumpiyansa rin sa bawat kliyente na kanyang inaayusan. J2 Power was inspired by my name and my cousin's name, which is Jury and JB, forming J2, and the word power represents our tandem together. The strength that comes from working together, that's J2 Power was born. Nagsimula ang kanyang karera noong siya ay high school pa lamang. Mula sa pagiging simpleng passion, naging rakit na niya ito sa mga nagdaang taon. My makeup journey started back in my high school days, around 2015 to 2016. It's been a decade already for my high school passion to a professional artistry. Dahil sa pagugyok ng kanyang athlete coach na sumali sa isang makeup competition sa kanilang paaralan, ay naumpisahan na niyang mahalin at magustuhan ang larangan, na ngayon ay kanyang naging propesyon sa buhay. Actually, I never dreamed of becoming a professional makeup artist. I was an athlete until my coach encouraged me to join a makeup school competition. Somewhere along the way, I fell in love with the craft, and what started as a challenge became a professional career. Dahil sa passion at pagmamahal sa kanyang ginagawa, ay unti-unti na nakikilala ang husay niya sa makeup industry. Ilan sa kanyang mga naayusan ay sina GMA Sparkle artist Shanti Videla, aktor na si Eric Tai, at child actress na si Sia Vigor. Pati na rin ang Venezuelan model na si Sergio Aswaga, na kinilalang Man of the World 2024. Isa na rin siyang makeup artist ng Ginoo at Binibining Malabot. At ngayon, ibinabahagi na rin niya ang kanyang kaalaman sa pamamagitan ng pagtuturo at pagsasanay sa mga nais ding matuto sa larangan ito. Isang inspirasyon ng kwento ni Jury sa ating lahat, na mas masarap gawin ang passion mo kung masaya ka at mahal ang ginagawa mo. To all makeup artists out there, you just have to focus on your owning, be yourself, and never compare your day 1 to your day 100. And one day when you look back, you will see how beautiful of a garden you've already planted. Just keep on going and just keep on dreaming. Sa bawat habol ng kanyang kamay, hindi biro ang paghawak sa mga gamit niyang pang-ayos sa mukha. Bit-bit ang dedikasyon, dala, pangarap sa bawat hamon. At ito, ang chikat ganap,
Ako, si Darius Mansobiano mula sa Student Signal. Boses ng kabataan para sa mamamayan. It's the lucky time of the year! Ramdam na ang paparating na Chinese New Year sa Binondo, Manila. Mula sa makukulay na dekorasyon hanggang sa mga tradisyonal na paninda at pampaswerte. Nasasaksihan rin ang pagdagsa ng mga tao, lokal man o turista. Para sa iba pang detalye, narito ang latest ganap sa Binondo ni Shelby Rosales. Konghei Fatchay! Nandito tayo ngayon sa Binondo, Maynila, ang tinaguri ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Ilang araw na lang ay Chinese New Year na at nagsisimula ng maghanda ang ilang mga vendors at mamimili para sa darating na selebrasyon ng bagong taon. Nagsisimula pa lang ang paghahanda dito sa Chinatown. Marami na rin ang dumarayo, hindi lamang mga Filipino at Chinese, maging mga turista rin mula pa sa ibang bansa upang matikman ang mga patok na pagkain at makiisa sa pagdiriwang para sa Chinese New Year. Habang papalapit na ang Chinese New Year, sinimulan na ang paglalagay ng mga mapupulang Chinese lantern sa bawat kalye ng Binondo, gaya na lamang dito sa Ongpin Street. Kabi-kabilaan na rin ang bentahan ng mga patok na pagkain tulad ng mga prutas, tikoy at iba pa. Di rin mawawala ang mga pampaswerte tulad ng mga lucky charms, bracelets at money trees. Para sa karagdagang impormasyon, ibibida naman ni Michelle Felipe ang Bidang Food Festival na maaari niyong puntahan at matikman dito sa Binondo, Maynila. Konghei Fatchay! Nandito tayo sa Plaza San Lorenzo Lubis, Binondo, kung saan ginaganap ang Asian Street Food Festival para sa selebrasyon ng Chinese food. Nagbukas na ang Asian Street Food Festival noong February 1 hanggang February 21, 2026 na matatagpuan katapat lang ng Binondo Church sa Manila. Tampok dito ang iba't ibang pagkain, inumin at mga kagamitan. Isa ito sa tampok na aktibidad tuwing ipinagdiriwang ang selebrasyon ng Chinese New Year. Sa darating na Chinese New Year dito sa Binondo, hindi lamang ito pagdiriwang ng isang kultura. Sumisimbolo rin ito ng ugnayan at pagkakaisa ng Filipino-Chinese community. Ito ang latest ganap ngayong araw mula rito sa Binondo, Maynila. Ako si Shelby Rosales mula sa Student Signal, boses ng kabataan para sa mamamayan. At ito ang mga detalidad, totoo at maaasahang balita para ngayong araw. Ako si Ashley Baluarte at ako si Inel Doria at ito ang Student Signal, boses ng kabataan para sa mamamayan.